Ilang beses na ba kayong bumangon sa gitna ng gabi para lang umihi? Kahit na ang lamig-lamig ng panahon o kahit na halos pikit na ang inyong mga mata, hindi ba nakakapagod na putol-putol ang tulog yung akala mo? Mahimbing na ang gabi, tapos biglang kailangan na namang bumangon. At minsan pa nga halos kailangan mong magmadali sa banyo dahil hindi na mapigilan. Alam kong marami sa atin, lalo na sa edad natin. Ang nakakaranas nito, hindi lang ito nakakaapekto sa inyong tulog, kundi pati na rin sa inyong lakas sa buong araw, sa inyong memorya at sa inyong pangkalahatang pakiramdam ang paggising ng madalas sa gabi para umihi o tinatawag nating nokturya ay hindi lang basta bahagi ng pagtanda, hindi ito isang normal na kapalaran na kailangan nating tanggapin ng walang laban maraming beses. Ang problemang ito ay konektado sa mga simpleng pagkakamali na nagagawa natin sa ating araw-araw na pamumuhay. At ang magandang balita ay may magagawa tayo tungkol dito, pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang problemang ito ay may simple lang palang solusyon? At malaking bahagi nito ay nasa mga simpleng pagkakamali na nagagawa natin sa araw-araw. Hindi nyo kailangang magtiis sa puyat o matakot na bumangon sa dilim. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkakamali na nagiging sanhi ng madalas na pagbangon sa gabi para umihi. Malalaman nyo kung paano maiiwasan ang mga ito at makatulog ng mahimbing, tuloy-tuloy, na hindi na kailangan pang magmadali sa banyo. Ito ay mga payo na madali ninyong maisa sa buhay. At makikita ninyo ang malaking pagbabago sa inyong kalidad ng tulog at kalusugan, kaya't manatili kayo hanggang dulo dahil may ibabahagi ako na tiyak na ikagugulat ninyo at malaking tulong sa inyong pagtulog at pangkalahatang kapakanan. Kung handa na kayong makinig at baguhin ang inyong mga nakasanayan para sa isang mas mahimbing na tulog, simulan na natin ang unang pagkakamali na madalas nating nagagawa na siyang sanhi ng ating paggising sa gabi. Ang unang pagkakamali ay ang maling pag-inom ng tubig bago matulog. Alam nating napakahalaga ng tubig sa ating katawan. Kailangan natin ito para gumana ng maayos ang ating mga organo, para maging malusog ang ating balat, at para makapag-circulate ng tama ang ating dugo. Pero mga kaibigan, habang mahalaga sa ang pag-inom ng sapat na tubig, ang timing nito ay susi, lalo na kung ayaw nating maging pabalik-balik sa banyo sa gitna ng gabi. Madalas, ang ating mga lolo't lola o maging tayo mismo ay mayroong nakagawian na umiinom ng isang basong tubig bago humiga, na ang iniisip ay para maiwasan ang dehydration. Hindi naman masama ang intensyon. Pero ang epekto ay, sa loob ng 1 o 2 oras, mararamdaman nyo na kailangan nyo nang umihi. At doon na nag-uumpisa ang abala, ang ating katawan ay nagsisimulang magpabagal sa gabi. Kasama na ang function ng ating kidneys. Mas nagiging mabagal silang magproseso ng likido, kaya kapag uminom tayo ng maraming tubig bago matulog, hindi ito agad maipoproseso at mapupuno ang pantog natin ng mas mabilis. Ang solusyon dito ay hindi naman nangangahulugan na huwag nang uminom ng tubig. Sa halip, ang kailangan ay baguhin ang timing ng inyong pag-inom. Mag-inom ng mas maraming tubig sa umaga at sa hapon. Gawin itong habit na unti-unting dagdagan ang iniinom nyo sa mga oras na ito. Kung dati ay 2 baso lang sa umaga, gawing 3 o 4, at sa hapon, panatilihin ang pag-inom sa ganitong paraan. Mas mamo-moisturize ang inyong katawan sa mga oras na aktibo kayo at madali ninyong mailalabas ang labis na likido pagdating ng gabi, lalo na mga 2 hanggang 3 oras bago ang inyong target na oras ng pagtulog. Dahil limitahan na ang pag-inom ng likido, hindi ibig sabihin ay huwag nang uminom. Kung talagang uhaw, pwede namang sumipsip lang ng kaunting tubig o magmumog para hindi matuyo ang bibig. Ang importante ay iwasan ang malalaking baso ng tubig o iba pang inumin. Isipin nyo si Aling Nena dati. Umiinom siya ng 1 litro ng tubig pagkagaling sa hapunan. Iniisip na healthy ito. Pero kada gabi, 3 hanggang 4 na beses siyang bumabangon para umihi nang baguhin niya ang kanyang ugali. At ginawang hanggang 6:00 lang ng gabi ang maraming inuman. At sumipsip lang kung talagang uhaw bago matulog. Unti-unti. Nakatulog na siya ng mahimbing. Minsan 1 lang ang gising, minsan wala na. Ang pagbabagong ito ay maliit lang. Pero ang epekto ay napakalaki sa kanyang kalidad ng tulog.
Dumako naman tayo sa ikalawang pagkakamali na konektado pa rin sa inyong iniinom. Ito ay ang pag-inom ng mga inuming nakakapagpatae o tinatawag na diuretics. Lalo na sa hapon at gabi, marami sa atin ang mahilig magkape sa hapon pagkatapos ng siesta. O di kaya ay umiinom ng tsaa. O ang iba naman, lalo na ang kalalakihan, ay umiinom ng alak bilang pampatulog o panligo sa init bago ang pagtulog. Nariyan din ang mga soft drinks na may kapeina at asukal. Ang mga inuming ito ay kilala bilang diuretics. Ibig sabihin, pinapabilis nila ang paggawa ng ihi ng ating kidneys. Halimbawa, ang kape at tsaa ay may kapeina, isang stimulant na nagpapakaba ng nervous system at nagpapabilis ng bladder activity. Bukod sa nagpapagising ito, pinapadalas din nito ang pag-ihi. Mayroon ding iba't ibang herbal teas na, habang malusog sa pangkalahatan, ay may diuretic na epekto. Kaya dapat ding bantayan ang alak naman, lalo na ang beer ay isa ring malakas na diuretic. Maraming tao ang akala ay nakakatulong ito para makatulog dahil nakakapagpaantok. Pero ang totoo, pinipigilan nito ang deep sleep at pinapadalas ang pagpunta sa banyo. Kaya kung umiinom kayo ng isang bote ng beer bago matulog, huwag kayong magtaka kung madalas kayong gising sa gabi para umihi. Ang soft drinks naman, bukod sa kapeina, ay mayaman sa asukal at artipisyal na sangkap na maaaring makairita sa pantog. Ang kailangan nating gawin ay iwasan ang mga inuming ito lalo na pagdating ng hapon. Bandang alas 5 o alas 6 ng gabi, kung mahilig kayo magkape sa hapon, subukan itong palitan ng decaffeinated coffee. O di kaya ay herbal tea na alam niyong walang diuretic effect, tulad ng chamomile na nakakatulong pa nga sa pagtulog. Kung mahilig naman sa alak, iwasan ito ng lubusan bago matulog. Kung talagang gusto ninyo, mas mainam na inumin ito sa tanghali o sa hapon at sa katamtamang dami para may sapat na oras ang inyong katawan na iproseso ito bago ang inyong oras ng pahinga. Si Mang Ben, mahilig sa inuman kasama ang kanyang mga kaibigan tuwing gabi. At pag-uwi, diretso higa. Siyempre, madalas siyang gumigising at umiihi nang unti-unti niyang binawasan at inilipat ang oras ng kanyang pag-inom ng alak sa hapunan. At uminom na lang ng tubig sa gabi. Malaki ang nabawas sa kanyang paggising sa gabi. Ang simpleng pagbabago sa inyong inumin ay may malaking epekto sa inyong pagtulog at kaginhawaan sa gabi. Ngayon na alam na natin ang tungkol sa pag-inom ng tubig at iba pang inumin, dumako naman tayo sa susunod na pagkakamali na may kinalaman sa ating kinakain at mga gawi. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagkain ng matatamis o maaalat bago matulog. Maraming Pilipino ang mahilig sa chichirya, instant noodles, o mga kakanin at matatamis na dessert bago matulog. Ang mga pagkain ito, habang nakakapagbigay ng panandaliang sarap, ay may malaking epekto sa ating katawan at sa ating bladder. Kapag kumakain tayo ng mga pagkaing sobra sa alat, tulad ng mga processed foods, instant noodles, o mga chichirya, nagiging sanhi ito ng pagkauhaw. Kapag nauhaw tayo, natural lang na iinom tayo ng mas maraming tubig na muling magpapapuno sa ating pantog. Bukod pa rito, ang labis na sodium ay maaaring maging sanhi ng water retention o pagkapit ng tubig sa katawan. Ang katawan ay susubukang ilabas ang sobrang asin sa pamamagitan ng paghihi na nagpapabigat sa trabaho ng kidneys sa gabi at nagpapapuno sa pantog. Kaya kung mahilig kayong mag-snack ng maaalat na pagkain bago manood ng TV sa gabi, iyon ang dahilan kung bakit kayo madalas bumangon. Sa kabilang banda, ang sobrang tamis, lalo na mula sa mga refined sugars tulad ng soft drinks, candies, cakes o matatamis na kakanin ay maaari ding maging problema kapag mataas ang asukal sa dugo, lalo na kung may diabetes kayo o nasa pre-diabetes stage. Sinusubukan ng kidneys na ilabas ang sobrang asukal sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may hindi kontroladong diabetes ay madalas umihi, lalo na sa gabi. Bukod pa rito, ang matatamis na pagkain ay maaaring maging sanhi ng pagkauhaw din, na muling magpapataas sa inyong fluid intake bago matulog. Ang solusyon ay iwasan ang mga maaalat at matatamis na pagkain lalo na sa gabi. Subukan ang mas magaan at balanseng hapunan. Kung kailangan ninyong mag-snack, pumili ng mga prutas na hindi masyadong matubig o mga gulay. O mani na walang alat, isipin ninyo si Mang Tonyo na mahilig sa chichirya at sitsaron habang nanonood ng balita sa gabi. Malaki ang pagbabago ng palitan niya ito ng saging o kaunting mani. Ang kanyang pagkauhaw ay nabawasan at ang kanyang paggising sa gabi ay halos nawala.
Ang ikaapat na pagkakamali ay ang kakulangan sa paggalaw o ehersisyo. Marami sa ating mga nakatatanda ang unti-unting nababawasan ang pagiging aktibo dahil sa iba't ibang kadahilanan, sakit sa kasukasuan, pagkapagod o simpleng kawalan ng ganang gumalaw. Ngunit ang kakulangan sa physical activity ay may direktang epekto sa ating bladder health at sa ating tulog. Kapag hindi tayo gaanong gumagalaw, humihina ang ating mga muscles, kabilang na ang pelvic floor muscles na sumusuporta sa ating pantog. Ang mga muscles na ito ang may pananagutan sa pagpigil ng ihi at sa pagkontrol sa ating bladder. Kapag humina sila, mas mahihirapan ang pantog na pigilin ang ihi, lalo na kapag puno ito. Bukod pa rito, ang paggalaw ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at sa pag-release ng fluids sa katawan sa mga oras na aktibo tayo. Kung mas madalas tayong nakaupo o nakahiga sa araw, mas maraming fluid ang maaaring maipon sa ating mga binti at paa. Pagdating ng gabi at humiga tayo, ang fluid na ito ay muling bumabalik sa sirkulasyon at pinoproseso ng kidneys na nagiging sanhi ng paggawa ng mas maraming ihi sa gabi. Kaya napakahalaga ng regular na paggalaw. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo, kahit 15 hanggang 30 minuto ng paglalakad araw-araw ay malaking tulong na. Pwede kayong maglakad sa loob ng bahay, sa hardin o sa parke kung mayroon kayong malapit. Mahalaga rin ang paggawa ng simpleng pelvic floor exercises o kilala bilang Kegel exercises na pwede gawin ng kalalakihan at kababaihan. Ang paggawa nito ay parang pinipigilan mo ang pag-ihi. At pagkatapos ay rinirelax mo. Gawin ito ng ilang ulit sa isang araw. Hindi ito halata at pwede mong gawin kahit saan. Isipin ninyo si Lola Pasita na simula ng huminto sa paglalakad araw-araw dahil sa pananakit ng tuhod. Napansin niyang dumalas ang pagbangon niya sa gabi. Nang sumubok siyang gumawa ng mga light exercises at maglakad-lakad lang sa loob ng kanilang bakuran, unti-unting bumalik sa dati ang kanyang pagtulog. Ang pagiging aktibo ay hindi lang para sa mga kabataan. Kahit sa ating edad, malaking tulong ito para sa ating bladder control at para sa mas mahimbing na tulog. At ang ikalimang pagkakamali ay ang hindi tamang pag-ihi o pagpapanatili ng bladder health. Marami sa atin ang may hindi tamang habit sa pag-ihi na maaaring magpataas ng posibilidad ng paggising sa gabi. Ang una sa mga ito ay ang pagmamadali sa pag-ihi o hindi pag-ubos ng lahat ng ihi. Minsan, dahil sa pagmamadali, hindi natin binibigyan ng sapat na oras ang ating pantog na lubusang maalis ang lahat ng laman nito. Kapag may natitirang ihi, mas mabilis ulit mapupuno ang pantog na magiging dahilan para kailangan ninyo na namang umihi agad. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos umihi, parang gusto nyo na namang umihi pagbalik sa kama. Ang pangalawa ay ang pagpipigil ng ihi ng matagal sa araw. Ang iba, dahil sa trabaho o dahil sa kawalan ng accessible na banyo, ay pinipigil ang pag-ihi ng mahabang oras. Akala nyo ay maganda ito dahil natitrain nyo ang bladder nyo na humawak ng marami. Pero sa totoo lang, na-stress nyo ang muscles ng pantog nyo na maaaring magresulta sa paghina nito at mas madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pantog ay parang goma. Kapag masyado mo itong in-stretch, bumibigay ito. Ang ikatlo ay ang hindi tamang postura sa pag-ihi para sa mga kababaihan. Ang pag-upo ng tuwid at pagpapahinga ng tuhod ay nakakatulong sa kumpletong pag-empty ng bladder. Para naman sa kalalakihan, mas mainam kung nakaupo habang umiihi upang mas ma-relax ang pelvic floor muscles at mas maubos ang laman ng pantog. Ang solusyon sa mga pagkakamaling ito ay ang tinatawag na bladder training at pagpapabuti ng bladder health. Bago kayo matulog, siguraduhin na lubusan ninyong na-empty ang inyong pantog. Umupo ng maayos. Huwag magmadali at bigyan ang inyong sarili ng oras. Pwede rin kayong mag-double voiding. Ito ay ang pag-ihi. Pagkatapos ay maghintay ng ilang minuto at subukan ulit umihi. Kadalasan, may natitira pang ihi na maaaring mailabas sa pangalawang pagsubok. Sa araw naman, huwag masyadong pigilan ang ihi. Kapag naramdaman nyo na kailangan nyong umihi, umihi na agad. Subukan ding magkaroon ng regular na schedule sa pag-ihi. Kahit sa simula ay tuwing 2 o 3 oras para unti-unting matrain ang inyong bladder. Nakita natin kung gaano kahalaga ang tamang pag-inom ng tubig, pag-iwas sa diuretic na inumin, pagpili ng pagkain at ang kahalagahan ng paggalaw at tamang pag-ihi.
Ang lahat ng ito ay mga simpleng gawi na kung ating isasabuhay ay magbibigay ng malaking ginhawa sa ating pagtulog. Hindi ito mga magarbong solusyon o mamahaling gamot. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na baguhin ang ating nakasanayan para sa isang mas magandang bukas. Tandaan mga kaibigan, hindi kailangang maging komplikado ang pagpapabuti ng ating kalusugan. Maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawi ang siyang magbibigay ng malaking epekto sa ating pahinga at sa pangkalahatang kalusugan. Ang bawat gabing mahimbing ang tulog ay nangangahulugan ng mas maraming enerhiya sa umaga, mas matalas na isip at mas masarap na buhay. Hindi natin kailangang ipagpaliban ang paghahanap ng kalayaan mula sa madalas na pagbangon sa gabi. Ang edad ay hindi balakid para magkaroon tayo ng ganap na kalusugan at kapayapaan sa gabi. Ang pagkilos ngayon, gaano man kaliit, ay magbubunga ng malaking kaginhawaan sa hinaharap. Ang pagtuklas na ang mga solusyon sa problema ng madalas na paghihi sa gabi ay nasa mga simpleng pagbabago lamang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang siyang tunay na nakakagulat at nakapagpapalakas ng loob. Hindi na kailangan pa ng matinding operasyon o libu-libong gamot. Ang disiplina sa ating sarili, ang pagiging maingat sa ating kinakain at iniinom, at ang pagiging aktibo ay sapat na para makamit ang isang mahimbing at tuloy-tuloy na tulog. Ito ang sorpresa ang aking nabanggit sa simula. Ang kapangyarihan ay nasa inyo, sa inyong mga gawi at sa inyong determinasyon. Kung mayroon kayong naranasan na ganito o may sarili kayong tips na nakatulong sa inyo, huwag kayong mag-atubiling ibahagi sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Baka ang karanasan nyo ay makatulong din sa iba na nakakaranas ng parehong problema. Ang ating komunidad ay laging bukas sa pagbabahagi ng kaalaman at suporta. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, pakipindot naman po ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para hindi ninyo mapalampas ang iba pa naming mga video na makakatulong sa inyong kalusugan at kagalingan. Patuloy kaming magbibigay ng mga praktikal at madaling sundin na payo para sa inyong ikagaganda ng buhay. Ang pagtulog ng mahimbing ay regalo sa sarili. Ito ang pundasyon ng isang masigla at maligayang buhay. Hindi balakid ang edad para magkaroon ng ganap na kalusugan at kapayapaan sa gabi. Kaya't gawin natin ang mga pagbabagong ito at tangkilikin ang bawat gabi ng walang abala at ang bawat araw ng puno ng sigla. Tandaan, ang bawat desisyon na ginagawa ninyo para sa inyong kalusugan ay isang pamumuhunan sa inyong kinabukasan. Ito ay isang hakbang tungo sa isang mas masaya, mas produktibo, at mas payapang buhay. Kaya't simulan na ang pagbabago ngayon at maranasan ang tunay na kaginhawaan ng isang mahimbing na tulog. Mabuhay kayong lahat at patuloy nating ipagdiwang ang bawat yugto ng ating buhay ng buong sigla at saya